Si Representative Isidro Sid Ungab sa gabing ito para po sa mga katanungan natin sa naging first day ng Senate impeachment trial. Kong, mayong gabi sir, si MJ Sadmar. Good evening. Mayong gabi, Admar o MJ. Magandang gabi sa lahat. Opo, sir, maraming nag-comment doon sa inyo pong post sa Facebook nang meron po kayong mga assessment no hinggil doon sa pagdadala ni Senate President Win Gatchalian doon po sa mga ni-raise na point of order kanina ng magkapatid na Cayetano. I think parang si Senator Alan lang yung nag-raise ng point of order. Anong masasabi mo doon, Kong? Yes, tama naman yung nag-raise ng point of order si Senator Alan Cayetano. And considering that he is an experienced senator, experienced congressman, matagal din nag-congressman yan. And he is a lawyer. Alam niya yung batas, alam niya yung constitution. And at the proper time, proper yung timing niya na nag-raise siya ng question immediately when the Senate President called on Senator Lacson to nominate a presiding officer because wala naman talaga yun sa Constitution na pipili ka o boboto yung Senate. Kung ang intention ng framers ay mag-vote o pipili sila ng mag-elect sila, dapat sinulat yun sa Constitution. Hindi naman nakasulat sa Constitution. So, Senator Cayetano was correct in raising the point of order. And when the point of order was raised, it should be given priority because that is an incidental motion. It suspends all the other business. So, yun ang dapat ginawa ng Senate President. You know, when you are a speaker or a deputy speaker, a Senate President or a Senate Pro Tempore, you should know the rules. You should know the rule of order. Hindi naman pwede na hindi mo papansinin yung point of order because the point of order is very important. Why is a point of order is raised? And in this particular point, the raise ni Senator Cayetano, yung Constitution, and it's clear in the Constitution that yung impeachment, if the President is impeached, it is the Chief Justice who will preside. And it is silent when kung hindi presidente, kung non-presidential impeachment, kung vice president, kung justices o chief justice, silent nakalagay. But ayun na nga, kung silent doon, the default mode there is the Senate President. Why? Because in terms of hierarchy, number one is the Senate, is the President of the Philippines. Number two is the Vice President. So when the number two is in trial for impeachment, yung number three ang mag-preside, the Senate President. So who is the number three Senate President? Ang number four is the House of Representatives, the Speaker. Yung number five is the Chief Justice. So ganun yung tinatawag natin constitutional status o constitutional hierarchy. So when the Vice President is being the topic of the impeachment, siya yung respondent, so dapat ang nag-preside doon yung Senate President. Nakasulat ba doon sa Constitution na kung ang mag-preside i-elect? Wala, hindi nakasulat doon. So, Senate President Gatchalian is wrong for not entertaining clearly the point of order. In fact, mag-rule ka dapat when you are the Senate President or when you are the presiding officer, you will rule if the point of order is in order. So dapat nag-rule siya, yung point of order is well taken or point of order is not taken or point of order is out of order. Wala naman. Ang manifest lang siya. This is the manifestation of the Senate President. Kinabi niya. So without the ruling, supposedly, hindi sila makaproceed to another business. Now, you compare this to the impeachment of Chief Justice Corona. When the Senate President was Senate President in Rile, immediately after convening the impeachment court, siya na ang nag-preside. Questions on a point of order, questions on motion
were all addressed by Senate President Enrile. In other words, the president of the Senate President sitting as the presiding officer was already established during the time of Senate President Enrile during the impeachment of Chief Justice Corona. Second, di ba nung nakaupo si Alan Cayetano as Senate President, although for a short time, nag-convene na yung impeachment court. And when the impeachment court convened, si Senator Cayetano ang nag-act as presiding officer. They took their oath and he was the one presiding. Hindi sila nag-elect ng another presiding officer. So, personally, I think and I believe that that move to elect a Senate President, elect a presiding officer in the person of Chis Escudero, I think is unconstitutional and illegal. And that can be raised in the coming days, that can be raised in the Supreme Court. Ang problema kasi dyan, kasi continuing na yun maging problema dyan. The rulings of the chair is very important. If you will notice, and if you will remember, it is still fresh in our memory. Senate President Enrile, who was presiding the impeachment of Chief Justice Corona, made several rulings, and he made a lot of opinions. He made written opinions, he made verbal opinions. So magaling si Senate President Enrile, and he was really able to preside properly, to handle the proceedings orderly and properly. It is the obligation, it is the statutory obligation of the Senate President to act as the presiding officer. And the revelation there was when both Senator Alan Cayetano and Senator Pia Cayetano presented the proceedings, the deliberations of the Constitutional Convention or Constitutional Commission that drafted the 1987 Constitution. There was a deliberation between Commissioner Christian Monsod and Commissioner Hilario Dovide, who became Chief Justice, and he was the one presiding during the impeachment of President Erap Estrada. It was clear and it was established there in the deliberation that ang sabi doon sa deliberation for the impeachment of the President, it is clear that the Chief Justice will preside. At hindi nakasulat nga. And it is assumed that, ito klaro sa records of the Constitutional Commission, that it is assumed that the Senate President will preside in all other impeachment other than the President. So, nakakatawa nga kanina kasi tama yung point ni Senator Pia Cayetano, baka pagtatawan tayo ng mga law students. I am not a lawyer pero nagbabasa naman ako ng law, no? Nagbabasa ako ng political law, nagbabasa ako ng constitutional law, and it is very clear that when yun na nga, napatawa ko kasi merong senador doon nagsabi, ano ba yun? Sinulat ko, expressio unius es exclusio alterius. The express mention of one thing exclude all others. So, ang ibig sabihin nito, expressly written si Chief Justice ang mag-preside kapag presidente ang under impeachment. In other words, hindi siya pwede doon mag-preside sa iba. You cannot assume that you will elect. So, kung ang purpose ng Constitutional Commission o purpose ng Constitution is mag-elect, so dapat sinulat doon sa Constitution. It was not written there. So, what are the rules of statutory construction? Balikan mo yung framers ng Constitution, pag-aralan mo. So, there is a very big chance, that this will be brought to the Supreme Court for interpretation. And there is really a possibility that this will be questioned time and again. Because the rulings of the chair or rulings of the presiding officer is very, very important. So that's my point. I think tama yung point of order ni Senator Alan Cayetano. Ang mali, hindi i-rule yung point of order na diretso doon sa motion. So, the motion to elect
kaagad without first determining if the point of order was proper or out of order. Opo. So, Opo, Kong. may question talaga. Opo, Kong, yung pong niraise po ninyo na in-skip na elementary rule ng Senate President sa parliamentary proceedings, ito po'y ina-apply sa City Council, sa ganitong panlalawigan, itong mga ganitong ruling o ganitong mga procedures. Ganun, Kahit sa barangay. kahit sa barangay. Kahit sa barangay, yes. Ito ba yung magandang halimbawa, Kong? Lalo pat nanunood din, maraming mga konsihal, maraming mga sangguniang panlalawigan members, maraming mga barangay councilors ang nanunood po buong Pilipinas sa mga proceeding na ito. Yes, tama yun because the point of order nasa hierarchy of the kwan yan, diretso yan. Sa Robert's Rule of Order, you have to immediately entertain that because a point of order is the violation of the rules, and in this case, it is a violation of the Constitution. Now, it was not ruled kanina by the Senate President. So, hindi klaro yung motion to elect. Was it in the proper order o hindi ba proper yung order? So, I think most likely iaakyat talaga for interpretation yan sa Supreme Court. Kasi mahirap naman na tuloy-tuloy yung may mga questions na pwede lalabas because the chair or the presiding officer rules always, especially in an impeachment proceeding. Presentation of evidence, presentation of the witnesses, precedence of motions, may mga debate dyan. And the ruling of the presiding officer is very important. The presiding officer should be valid and in accordance with the rules and in the Constitution. Now, the question was, yung replacement, I think na-mention yun na pag-usapan dyan. The amendment to the rules was made last June 3, in which there were only 12 senators present. Question there, was there a proper quorum? Was the resolution to amend valid? So I think there is still a pending case in court there. Hindi naman lalagi correct after yung merong special session last June 17 ba yun? O basta second week of June, merong special session when they elected a new Senate President in the person of Senate President Win Gatchalian. Dapat di-correct nila doon yung I would say infirmity. Mali. So may malaki talagang question dito. Now, dumating tayo dito ngayon na maraming questions on the constitutionality. It also happened there in the House during the deliberations. Alam mo, itong impeachment do, ang daming infirmities. Sa committee hearing sa House, 55 members of the committee, we were more than 300 congressmen. Only the 55 members of the committee were allowed to ask questions, were allowed to interpolate or cross-examine the witnesses. Kaming mga hindi members, because kami, mga taga Davao, wala kaming membership sa committee. I would say I'm one of the most experienced congressman kasi magpang-anim na termino ko na to. Wala akong komitiba, hindi man ako member sa isang committee. We were told that yung hindi nakapagtanong dito sa committee, doon na kayo sa plenary magtanong. Pagdating sa plenary, I was expecting na makapagtanong kami. We were only given 3 minutes to ask question. No extension. How can you deliberate or how can you absorb properly? How can the member of Congress understand when you are only given 3 minutes to ask question? I have more than 100 pages of questions. 2 page lang yung naitanong ko because I was only given 3 minutes to ask questions. Itong isa pa. I wrote the Committee on Justice. I wrote the Secretary General. Humingi ako ng transcript of records of the proceedings of the committee.
nakailang committee hearings yun, 4 or 5 ba, or 6. Kasi I wanted to see, because there was a big difference in the original articles of impeachment submitted by the complainants, and i-consolidate nila doon pagdating sa committee. And the consolidated version, iba na doon sa sinagot ni Vice President Sara Duterte. So, the theory, or for the sake of due process, kung binago mo yung complaint or articles of impeachment, kung binago mo yung facts doon, kasi may dinagdag sila ng mga witnesses doon, may dinagdag sila ng mga ebidensya, i-inform mo yung respondent. Because hindi naman pwede dalhin mo doon sa plenaryo na hindi niya alam yung mga dinagdag. So back to the point ko kanina, humingi ako ng copy ng transcript of records doon sa Committee on Justice at saka sa Secretary General. The letter was dated May 9, it was received May 11. Alam niyo kung anong petsa ko na-receive? May 25 or 26. Tapos na yung voting. Tapos na yung voting ng impeachment doon sa House plenary. And again, I was only given 3 minutes. How can a member of the House, in fact, ako lang yata yung humingi ng copy. Dapat it should have been distributed yung transcript of the records of the minutes of the meeting of the committee. Dapat pinamigay yun sa members para ma-absorb mo lahat. Kasi out of the 300 plus members, 55 lang ang members ng Committee on Justice. So doon mo makikita that there was really a big question on the due process. So sana the students or the professors of history will look into this, that there was no proper deliberation, there was no proper due process given to the respondent Vice President. Kahit ako na congressman, na matagal na akong congressman, I was not given a chance to really ask or propound intelligent questions because I was only given 3 minutes. So most of those questions I asked were only procedural questions. Hindi na ako nakatanong ng substantive questions about the witnesses, about the testimonies, about the figures, the data presented by the merong mga data doon na present yung AMLC, may mga figures i-present yung former senator, may marami doon na questions. So hindi kami nakapagtanong doon sa committee. So lalo na sa plenary, walang question. So nagbutuhan kami ng hindi na deliberate masyado yung articles of impeachment doon sa House. Ngayon, nakikita ko na naman yan sa Senate na merong constitutional infirmity, which is very important because it is clear in the Constitution, and the Constitution does not say that you have to elect a presiding officer. The framers of the Constitution, in its deliberation, nagsabi na the Senate President, automatically, siya dapat ang mag-preside sa ibang mga impeachment maliban sa presidente ng Pilipinas. Because if the President of the Philippines is under impeachment, it will be the Chief Justice who will preside. So the default mode there, kahit hindi nakasulat, is the number 3 man in the hierarchy of the public officials. Number 3 is the Senate President. Yun yung aking mga observations, MJ at Admar. Opo, Kong, bago lang po si partner Admar, usapin po tayo, Kong, ng mandato. Dahil sinabi po ni Congressman Jervil Luistro kanina, Congresswoman Luistro, yung Latin phrase na Vox Populi est Suprema Lex. In English, the voice of the people is the supreme law. Now, sinagot po siya ng depensa ni Attorney Sheila Sison. Sabi niya, the Vice President was voted by 32 million Filipinos. This is the voice of the people. Anong masasabi mo doon, sir? Sa palitan po nila ng mga pahayag. Correct. Tama.
voice of the people is the supreme law. In fact, she got the highest vote in the last election, higher than the president. Hindi lang yung 32 million vote. She has the highest approval ratings from among the top government officials. Hindi lang siya highest net satisfaction ratings, approval satisfaction ratings, at saka yung sa presidential election survey for 2028. She is the number one and the most formidable candidate. Kaya nga, hindi maiwasan maisip ng tao at ng taong bayan na this is a purely political exercise to eliminate the most potent and formidable opponent, formidable candidate in 2028. Kasi wala silang kandidato na pwede ilaban kay Vice President Sara Duterte. So ang gagawin nila, i-impeach nila and they will do everything. Grabe, makikita mo yung resource mobilization nila at saka naglampasan yung parang kabuti yung mga trolls ngayon, yung mga media spins, mga media press releases. Grabe, it's really a demolition. But if you will notice, the demolition has been going on for more than 2 years already. The Quadcom has been doing the demolition for a long time already. At hindi naman bumababa yung support ni Vice President Sara Duterte, especially for the Mindanao areas and Visayas. At saka, if you will notice, even in Metro Manila, may support na rin siya. So yung balance of Luzon lang yung kulang yung kaniyang support sa mga surveys. But para sa akin, this will really redound to political motives. So correct yung sinabi nung lead defense counsel kanina na Vox Populi. So voice of the people. The 32 million votes cannot be disregarded. Saka nagbabantay yung mga bumoto yan, ha? Nagbabantay yan kung sino yung nagsasalita ng tama. Saka that explains why bakit hindi bumababa, kasi alam naman natin yung common sense, alam naman natin yung tama. Saka paulit-ulit lang yung mga sinasabi ever since, paulit-ulit lang. So I noticed that. Opo, kung yung threshold para sa botohan, hindi na po kumbaga case closed na po ba dito pa lang sa unang trial na impeachment trial po, unang araw na impeachment trial, batay sa mga salita kanina ni Presiding Officer Chis Escudero? Yes, si Senator Chis Escudero cited President ruling sa Supreme Court. At saka hindi lang yan. Klaro sa Constitution na two-thirds of all the members. So who are the members? Sila yung mga senators na nasa roster pa. Hindi naman natanggal sa roster si Jinggoy Estrada. Hindi naman natanggal sa roster si Bato de la Rosa. Hindi naman matatanggal siguro sa roster si Senator Marcoleta. Two-thirds of the 24 who are members of the Senate. And I think during the impeachment of Chief Justice Sereno, hindi lang yun natuloy kasi nag-resign siya. The very much learned, mautak na si Chief Justice Davide gave also his opinion na yung two-thirds, kahit wala na yung isang senador, supposedly 23, sabi niya, two-thirds is still 16. So 16 votes is necessary to convict the vice president in this particular impeachment. Opo. Sa pananaw niyo po, kung mauobliga ng impeachment court na makadalo ang dalawang nakakulong na senador
kagaya po ng pag-obliga na mag-attend ng mga hearing, ng mga investigasyon, ang mga resource person or mga magiging witness, no, sa isang investigasyon kahit na sila ay nakakulong? Well, I think it should be given a special permission or a special privilege. Yun na nga yung mga witnesses pinapalabas sa kulungan para mag-attend doon. Ay, meron silang mga pina-attend doon sa doon sa impeachment hearing sa House. And this is a very important matter, the impeachment of the number 2 official of the land. And aside from that, they are still presumed innocent until proven guilty. So, with all the good intentions, considering na innocent pa nga sila, unless proven guilty, wala pa naman silang ruling eh. At saka that ruling will still be appealed to the higher court. So kung ako ang tatanungin, yes, why not? They should be able to attend. And the proper petition should be made to the highest court of the land to allow them to attend sessions. Opo. Kung mga ilang buwan na lang siguro mag-uumpisa na rin yung paghimay para sa 2027 national budget na sinasabi nga na ang 1 year before ang mismong araw ng election na budget ay tinagurian ding election budget. Ano po ang makikita nyo po rito? Kasi meron din pahayag ang gobyerno natin na may isasama na ang flood control na pagbabudget for 2027. Sinasabi rin na posibleng umabot ng hanggang unang mga buwan ng 2027 ito pong impeachment trial. Baka hindi mahimay ng husto ng mga lalo na ng mga senador ito po or magiging hamon sa kanila yung pagtiyak na magkaroon ng transparency kasi issue po ito ngayon, lalo kabilang kayo po dun sa nag-question din sa mga previous na mga GAA po natin na congressman. Well, it is very, very important. No, the budget is the most important piece of legislation passed by Congress every year because that involves the operation of the entire government. We call that the budget is the final financial interpretation of the plans and programs of the economic development plan, socio-economic development plan of the government. There was a slowdown ng ating ekonomiya. 3% in the last quarter, 2.8% in the first quarter. Inflation is up. If you will notice, investments is down. There's a kind of loss of confidence in the investments, loss of investors' confidence. At saka yung target nila is something like more than 7 trillion. We have to hihimayin talaga natin ng gusto yan because how can you raise the 7 trillion when the economy is down? The basis for the budget is the GDP growth or the gross domestic product. It is a percentage of the gross domestic product yung tinatawag natin na projected earnings sa BIR at sa Bureau of Customs is very very dependent on the economy. So yung tax collection efforts na gagawin is very dependent on the economic development. When the economy is down, how can you raise your taxes? So magtataka ka bakit naka-project ng 7 trillion when at present binababa na yung projected growth, no? Something like 4% plus na lang. And it is not only the DBCC, Development Budget Coordinating Committee, yung aside from the DBCC, yung international financial institutions and the credit rating agencies have already reduced our growth targets. So kapag mag-reduce ka ng growth targets mo, bumababa din yung
yung tax returns mo. So paano mangyari yan? Aakyat yung budget deficit kung malaki masyado yung projected na budget, pero yung income mo is very low because of the slowdown in the economy. So para sa akin, how do you reboot? Yun talaga yung solusyon doon sa questions of the corruption. Hanggang walang big fish na makukulong diyan sa flood control anomalies na yan. Yung anomalya sa flood control. Naghanap pa rin ng tao. Nauna pa yatang nakulong si Kong Marcoleta at saka si former Congressman Defensor. So kailangan natin yung honest to goodness, seryoso na pag-address sa corruption problem sa ating bansa. Congressman, daghang salamat sa imong oras ug higayon. Sa ulitin po, amping sa kanunay. Thank you, sir. Yes, daghang salamat po. Thank you for the time to express my views and opinions on the... Praise God for the opportunity na makausap kayong lahat, mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mahal natin mga OFWs, ang ating mga bayani na nasa buong mundo. Ngayong tanghali, alam kong inaabangan nyo na po yung impeachment. But let's start on a hopeful note. Let's start na medyo mas unifying at mas masaya. Naalala ko po nung maraming pagkakataon na may economic crisis, political crisis, issue ang cheating, stealing, lying, malalaking corruption issues. Sabi nga nila, pati daw yung mga magnanakaw, tumitigil pagka pinapanood yung boxing matches ni Manny Pacquiao. So yesterday, at least dun sa mga may access, ay tumigil din po ang mundo para bantayan po ang ating Filipina superstar na si Alex sa laban niya, and pinakita po talaga niya na yung fighting spirit po at saka yung chase after your dreams at yung ibig sabihin ng hope, no? Let me talk a little bit about the biblical concept of hope. Kasi sa English, pag sinabing hope, and I'm basically listening to Tim Keller, his lecture on Galatians and identity, and also kay Max Lucado dun sa Facing Your Giants. At sinasabi nga nila, and many preachers have said this, no, na kung titignan mo yung Hebrew at saka Greek word for hope, eto'y total assurance. Hindi katulad po sa English na pag sinabing, Alan, magkikita ba tayo next week? I hope so. Alan, sigurado ba yung 2/3, 16? We hope so. Alam mo naman yung kabila. So, yung hope pag ginamit po sa English can be very powerful, but it can also mean na I'm not that sure, di ba? Unlike pag tinignan mo yung Greek word at yung paggamit nito sa Hebrew culture na ang sinasabi total assurance. Yung isang pastor nga po sa CCF Alabang, ang ginamit niya yung rope na parang nakatali-tali na ganung katibay yung hope, no? So, I'd like to start out with that note that whatever's happening in our country, especially for young people, di ba, yung violence na naganap recently, I think all of us related kay Alex nung sinabi niyang baka dun sa iba na mga sanay sa ganun level ng competition at yung mga pagiging elite athletes ng kanilang bansa because they have the opportunity, it's not that big a deal, no, to win a match at that level. But for someone from the Philippines, nakaka-relate po dyan yung someone from Africa, nakaka-relate dyan yung someone from East Timor, someone from Bangladesh. Kasi nga, it's just like football, di ba? Ang daming napakagaling na football sa Pilipinas, pero number one sa atin yung basketball. Kaya pag sinabi mo halimbawang football, iba pa rin yung level ng paglalaro, let's say, sa Europe or sa Middle East, no? So, there are things that bring us together, and I think that is very important, and we cannot forget, despite all our differences, we're all Filipinos. So, the Bible also talks about knowledge, understanding, and wisdom. And kung meron po tayong pwedeng common prayer, anuman ang ating politika, ano ating pananaw, anuman ang ating panig sa lahat ng nangyayari sa ating bansa, I think malinaw naman na we can pray na lahat tayo magkaroon ng tamang knowledge,
tamang understanding at tamang wisdom. Pumasok si Brother Robin, tatawagin ko siya maya-maya. The Bible talks about seasons, no? Baka we wanna ask also Robin mamaya yung sa pananaw naman niya, no? Sa mga basic principles sa buhay based on his faith, no? So, sa akin po kasi yung seasons, may season talaga ng renewal, pagbabago. At yung season ng renewal, nagsisimula po yan sa repentance. Wala pong nagbabago na nagsasabing, tama ako. Kasi pag sinabi mong tama, ba't mo babaguhin, di ba? So kung yung addict, hindi niya aaminin na addict siya, yan man ay sa babae, sa lalaki, sa sugal, sa drugs. Kung sasabihin, hindi, every weekend, pero ano lang yun, party drugs yun, baliwala yun. Ba't ka magbabago, di ba? Pero pag sinabi mo, functional ako, pero mali kailangan ko magbago. So, yung season ng renewal starts with repentance. So, yes, may acknowledgement sa flood control at corruption. Pero makikita nyo sa SONA 1 year na, makikita mo yung deep repentance, wala doon. Nandun yung galit ng tao. But yung repentance as a nation, repentance ng mga politiko, repentance ng administrasyon na mali talaga Mali talaga kahit anong gawin mo at dapat ibulgar lahat. So, ano ba mga headlines today? 1, impeachment starts today. Sinabi, yung isang side, 62 trial days, yung isa 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon. Kasi napaka-importante po ng accountability. Napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko, bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control? Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control? At napakarami pang ibang corruption issues, no? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice, and it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun din, 90% ng politiko makukulong. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang garrison or fortified na kampo, no? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa malilit natin mga negosyo ay may problema. So, on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So, maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, endangered na masara. So tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, mukhang creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba nating mga vulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense, in prayer, in knowledge, read between the lines sa pag-aresto kay
Senator Marcoleta, iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parate, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin, napapababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So, let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then, meron po mga nagpapalutang, may 2-3 pa. So, makikita nyo mga kababayan, I don't need to keep explaining that. Common sense and read between the lines na lang po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or the Aquinos democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. So while I'm asking Brother Robin to join us sandali, can I read to you ulit yung preamble ng ating Constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves, our posterity, the blessings of independence and democracy. Tingnan niyo po to ha, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain and promulgate this Constitution. So yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon. But let's fight for the Constitution. Brother Robin, alika sandali. So usually po, nag-gather po ang minority bago mag-session. Pero ang impeachment naman po, hindi majority at minority. Like masalam, brother. So, brother, mga kababayan natin. Assalamualaikum po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang... alam nyo, ako po'y estudyante ng kasaysayan. Ito pong mga nangyayari sa atin ngayon. Ito po parang napaka-gifted po nating lahat. Dahil nangyayari lahat sa harapan natin ng isang araw, ito po yung magiging kasaysayan at maisusulat sa lahat ng talaan. At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po'y sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Alan Peter Cayetano, na maging mamatsyag po tayo at wag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay daan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yun. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, tayo'y
Ang kalaban natin, korupsyon. Hindi tayong Pilipinong magkakalaban. Yun pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga storya, yung mga magagaling manira, iyan po ang kalaban natin. Panahon pa lamang po ng mga propeta ni isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon him, ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun, hindi ba? Kaya dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake news? Yun lamang po. Maraming salamat po. So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, no? So, addressing ourselves to Christians, Muslims, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mga Buddhist, mga hindi naniniwala sa mga spiritual, no? Lahat pa rin tayo, Pilipino pa rin, bansa pa rin natin to. So ako, sang-ayon kay Robin, first, meron tayong obligasyon sa Diyos. Pero regardless ng paniniwala natin sa Diyos, which is of course most important to us, yung responsibility natin to each other. So paumanhin lang po sa Senate Media, alam kong gusto niyo magtanong about yung pagtanggal kay General Mao. Sasagot na rin kami ni Senator Robin dun sa obstruction of justice. Nililinaw ko po yung buong grupo, we obstruct injustice. Guilty po kami of obstruction of injustice. Yung obstruction po, pangaharang, hindi po namin hinaharang ang hustisya. Ang hinaharang po namin, yung pong kawalan ng hustisya or injustice. So, paumanin lang sa Senate Media, let's focus on the impeachment today. And in the next few days, kasi Monday to Wednesday yung impeachment, para lang pong mabigyan din po namin yung ng substantive na laman yung aming sinumpaan na impartial justice. Having said that, the other issues will go on, and meron naman tayong Thursday, Friday, Saturday during the week, no? At yun, ulit-ulitin po namin. Pwede naman po natin isabay na magkaroon po ng investigasyon sa flood control, sa iba pang DPWH projects, sa corruption sa ating bansa, maging anong ahensya man yan, yung pong mga pang-aapi sa ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy po lahat yan. We cannot stop. Hindi one issue nation tayo. Thank you, Brother Robin. At hintayin natin mga kasama natin kung dadaan pa o dun na magkikita-kita. Bantayan nyo po yung impeachment at don't forget, mamaya panoorin nyo po ulit yung laban. I think ang Gilas din, may laban din. So, magkaisa din po tayo at least sa sports po at sa ating mga heroes, no? Ninyo sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte? Well, unang-una, no, talagang matindi yung aking hindi pagsang-ayon doon sa sinabi ng propesor na meron na raw napatunayang kakayahan itong si Sherwin at walang dahilan para italaga itong si Chis Escudera bilang presiding officer. Unang-una, huwag niyong kalimutan na may kapalit yung pagiging makahudas ni Chis Escudero nung siya'y tumalon sa mayorya. Ang kapalit niyan ay pagiging presiding officer dito sa impeachment. So talagang hindi po pwede na hindi tuparin yung kasunduan nila. So politika ang dahilan kaya naging presiding officer itong si Chis Escudero. Pangalawa, hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ng profesor na yan na napatunayang kakayahan ni Sherwin Gatchalian. Ang nakikita kong kakayahan lang niya ay siya'y anak mayaman. At kaya naman siya pinili bilang Senate President, malinaw na hawak talaga ng Malacanang ang pamilyang Gatchalian dahil ang kanilang kayamanan ngayon ay nakasalalay sa Malacanang. Whether be it yung dredging project nila o yung mga iba't ibang mga pangungutang sa mga iba't ibang mga ahensyang gobyerno at mga bangko na nakasalalay din sa desisyon ng pangnasyonal na gobyerno. No? So sa akin, well, mali talaga yung ginawa nila na hindi presiding officer
ang ginawang hindi Senate President ang ginawang presiding officer dahil paulit-ulit na binasa na ni Senator Alan Cayetano at ni Senator Pia Cayetano yung nakasaad sa journal ng Constitutional Commission na it goes without saying na kapag hindi presidente ang liniliti sa impeachment, dapat ang Senate President ang magpe-preside. Pero ang dahilan nga, nagkaroon ng kasunduan para lang maging mayorya talaga itong grupo ni Sherwin Gatchalian at pinanindigan nila yung kasunduan na yan. Opo, naging mahalaga din yung pagsagot na dito rin ng Korte Suprema Attorney considering na-raise na rin itong issue na ito, no? Lalo na yung constitutionality sa naganap noong pinatawag ata na special session noong June 3. Ano pong komento niyo rito? Well, isa pa yan, no? Alam mo, bagamat political ang impeachment, hindi siya puro political. Halong political at legal. Isa ako dun sa abogado na dumulog sa Korte Suprema para pawalang visa yung impeachment laban kay dating Chief Justice Hilarion Davide at doon sa kauna-unahang pagkakataon sinabi ng hukuman na sa ilalim ng 1987 Constitution, bagamat ang Senate ang sole judge ng impeachment trials, lahat ng gawain ng Senate as impeachment trial ay dapat sang-ayon pa rin sa saligang batas. At kapag lumabag ang Senado as an impeachment court, ay pwede pa rin mabaliwalayan ng ating Korte Suprema. So sa tingin ko, yung kanilang pag-aminda ng kanilang rules na nagtatalaga ng isang special presiding officer bukod pa sa Senate President para maging presiding officer dahil wala ngang quorum nung inaprubahan niya ng Senado, ay wala rin bisa. Kaya nga ang babala ni Senator Alan Cayetano, meron tayong paglabag sa procedural due process, no? Dahil unang-una, malinaw sa saligang batas na dapat Senate President ang nagpe-preside. Pangalawa, yung pag-amendaha ng rules ng Senado, yung legalidad niyan ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. At sang-ayon naman ako kay Senator Alan Cayetano na dahil walang quorum nung June 3, wala ring bisa yung pag-aamenda ng kanilang rules para magkaroon ng hiwalay na presiding officer bukod pa sa Senate President. Ang aking paninindigan, dapat ang hinalal nila noong June 13 bilang isang Senate President ay yung isang tao na may kakayahan para maging presiding officer at hindi lang isang tao na ang kanyang claim to glory anak mayaman siya. Opo, pero alam niyo po ba, attorney, sa tingin niyo po ba na parang yung nangyari sa June 3 is kumbaga alam na nila na dapat ang magiging presiding officer ay isang abogado, kaya nga nagpalit agad sila ng nag-amyenda agad sila dito sa impeachment rules. Kumbaga nakikita nila na bagamat si Gatchalian ang magiging Senate President, pero kinukonsidera nila na ang magiging presiding officer ay iba. Well, kasi nga, yan yung kasunduan nila eh. Kinailangan nila yung boto ni Chis Escudero para mabuo ang kanilang 13. Otherwise, hindi talaga sila maluluklok sa kapangyarihan at yan ang naging kasunduan nila. So hindi po pwede na hindi ito pa rin yung kanilang kasunduan. Ang punto lang, nagkamali naman sila na in accommodating Chis Escudero, nakalimutan nila na kinakailangan muna nila ng quorum bago nila baguhin ang Senate rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod sa Senate President. Kaya double sila wami ngayon, no? Mali na nga yung pagtatalaga ng ibang tao as presiding officer, mali pa yung proseso ng pag-aaminda ng Senado. Ang kanilang inaasahan ay yung nakasaad sa saligang batas na sila ang sole judge sa impeachment court. Pero gaya na aking sinabi, mula nung panahon ng yung Davide impeachment case, yung Francisco versus House of Representatives, sinabi na ng Korte Suprema, iba na ngayon ang definisyon sa ilalim ng 1987 Constitution ng judicial power. Yan ay obligasyon ngayon na ipawalang bisa ang gawain ng kahit anong sangay ng gobyerno kung ito ay lumalabag sa saligang batas. Opo, attorney, good evening. Sa MJ po ito. Sir, leadership involves optics. Anong optics na dinulot po na magkatabi po ang Senate President at ang presiding officer sa impeachment court, sir? Ininsulto nila yung posisyon ng Senate President.
Dahil parang inaamin nila na inutil yung Senate President dito sa impeachment na ito. So sa akin, parang hindi nila binigyan ng kahalagahan yung posisyon at yung institusyon. Kasi talaga namang naging parang miron itong si Senate President Gatchalian. Pangalawa, naaalala natin yung mga panahon na dalawa yung nakaupo sa rostrum. Yung impeachment ni Erap Estrada, dahil dalawa silang umupo sa rostrum, si JPE as Senate President at si Chief Justice Hilarion Davide. Pero yan nga ay sang-ayon sa saligang batas na kapag presidente ang ini-impeach, ang Chief Justice at ang Senate President ang magiging presiding officers. So, pinakita nila na sila ay ignorante rin sa ating batas na nakasaad sa saligang batas na ngayon dalawang parang nagpe-preside, no? Samantalang specified sa Constitution na mangyayari lang yan kapag ang presidenteng ini-impeach. Opo, kasi ang nangyari kanina, parang taga-check lang ng to-do list itong si SP Sherwin. Yun yung puna ng mga nanonood sa live kanina. Binabasa ko rin kasi yung comments, attorney, ng mga netizen. Sir. Sa akin, nakakahiya talaga na mukha lang siyang dekorasyon doon, pero nakakahiya rin ng Senado kasi parang pinakita nila na hindi na ignoramo sila, no? Ignorante sila dun sa sinasabi ng saligang batas na magkakaroon lang ng dalawang presiding officer kung ang linililitis ay ang presidente ng Pilipinas. Opo, sir, na-establish din ngayong araw na 16 talaga ang threshold ng mga boto, no, na kailangan. Pero ngayong araw po, nakulong na rin si Senator Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, nadamay na rin, Senator Jingo Estrada, nauna nakulong. Ano pong tingin nyo din, sir, sa magiging botohan po kaya? Will they get 16 votes? Unang-una hindi pa tayo sigurado nakikilalanin nila na 16 talaga ang kinakailangan ng boto para ma-impeach si Sara Duterte. Yung 16, deklarasyon lang yan ni Chis Escudero. Pero nakita nyo naman kanina, yung issue na kung pwede magtalaga ng presiding officer, dinaan din yan sa boto ng Senado at yung boto followed party lines, majority and minority. Hindi ako magtataka kung itong issue ng pagkakakulong ni Senator Marcoleta, Jingo Estrada at pagtatago ni Bato de la Rosa at posible pang mga pagkakaso sa ibang mga senador ay magbubuhay nung ginawa ng tropang ito, tropang Win Gatchalian, na babaguhin nila yung boto na required. No? Ginawa nila yan nung ginawa nilang di umano Senate President si Win Gatchalian na hindi nila ibinilang si Senator Bato at saka si Senator Estrada doon sa quorum, no? At saka doon sa majority na nakasaad sa saligang batas. So sa akin, yung deklarasyon ni Chis Escudero, well, yan ay personal na opinion niya at hindi ako magtataka kung sa huli ay ibababa nila yung threshold. Hindi pa po yung garantiyado. At sa tingin ko, idadaan pa rin yan sa botohan ng Senado and the vote again will follow party lines. Opo. 13. Opo, thank you, sir. Pati yung sa issue po ng tax records, attorney, bukang pinabalik po ngayong araw sa BIR. Anong tingin niyo dun, sir? Penal po ba yon? Meron na kasi tayong president na hindi talaga mabubuksan yung mga tax records na yan kung walang authority ng presidente. Noong inimpeach si Chief Justice Corona, inaprubahan yan ng Presidenteng Benigno Aquino Jr. So ngayon, hindi tayo sigurado kung pabubuksan nga yan ng Presidente Marcos Jr. At habang walang ganyang approval yan, hindi nila alam ang gagawin dyan sa mga tax records na yan dahil sa batas, talagang hindi dapat isinasa publiko yan. No? So hindi ibig sabihin na palibasa meron ng impeachment trial ay yung impeachment court ang magdidesisyon ng lahat. No? Ang aking pagkakaalam at pag-aalala doon sa nangyari kay Chief Justice Corona, presidente ang nagbigay ng otoridad para buksan at gamitin yung mga tax records na yan. Opo, sir, ano pong masasabi ninyo sa inuna po nila na talakay na issue, yung grave threat doon po sa First Lady at Pangulong Marcos Jr. Based po sa inyong karanasan sa batas, ito ba easy lang na patunayan, sir? Sa tingin nila, bintang. ito ang pinakamadali mapatunayan. Kasi ito, papakita lang nila yung video. Bagamat kung maalala nyo, doon sa Committee of Injustice, ang pinakita nila, splice version, no? Na ang sinasabi lang ni VP Sara ay papapatay niya ang presidente at yung First Lady. Hindi nila pinakita
yung konteksto na kung siya ay napatay, doon lang niya kinausap na kinakailangan patayin din ng presidente at ang first lady. So sa tingin ko, bilang mga politiko, itong mga prosecutors are aiming for yung political mileage na pinamumukha nilang napakasama talaga ni VP Sara, maski alam naman natin na hindi po pwedeng krimen na grave threat yan dahil unang-una, conditional, at pangalawa, wala talagang intensyon at kabahagian ng malayang pananalita. So umiiral ang pagiging politiko nila dahil alam naman nila na malaki ang posibilidad hindi nila makukonvict si Inday Sara Duterte, pero nais silang siraan ng as much as possible kung si VP Sara nang magkaroon ng tsansa kung sino man ang susuportahan ng Marcos Jr. administration sa darating na 2028 elections kung tayo nga ay magkaka-eleksyon. Opo, considering attorney, 7 to 9 months yung kanilang estimated na trial run, 90 plus days po na trial days ang bubuin. Talagang hahantong ito o tatagos ito sa campaign season, attorney. Totoo po yan, no? Dahil inaasahan natin na ang filing of candidacy is anytime from August to October of 2027. At sa dami ng mga araw ng mga paglilitis na hinihingi nila na hindi naman araw-araw, thrice a week lang naman yan, talagang aabot talaga yan sa 2027. Ang intensyon talaga nila, alam nila na mahihirapan silang kumuha ng numero, bagamat sinusubukan pa rin nilang takutin ng mga senador, ay siraan ng siraan si Inday Sara Duterte dahil inaakala nila na yung nangyari kay VP Binay nung panahon na siya tumatakbo na napakataas ng niya sa survey, mas mataas pa kay Inday Sara, ay biglang sumadsad bilang resulta ng paninira sa kanya dyan mismo sa Senado, no? Dahil nagkaroon na nga ng Senate investigation di umano dun sa mga undeclared wealth ni VP Binay. Ang pagkakaiba naman, wala naman talaga sila mapapakita na unexplained wealth si Inday Sara Duterte dahil bilang isang Duterte, talagang simpleng pamumuhay lang si Inday Sara Duterte. Opo, natanong rin kanina, attorney, sa press con, kung in case na mag-resign si VP para makatakbo pa rin sa 2028 elections, itutuloy pa rin daw po ba yung mga pagdinig? Sabi ng House Prosec panel, abay dapat ituloy dahil ang accountability ay hindi natatapos po sa resignation. Ano masasabi po niyo doon, sir? Yan ay nagpapakita kung anong tunay na pakay ng House Prosecution Team. Talaga lang sirain ang pagkatao ni VP Sara nang sa ganon, merong makatalo sa kanya. Dahil sa ngayon, walang kahit sinong kandidato ang pupwedeng tumalo kay VP Sara kung ngayon ang gagawin ng ating eleksyon. Opo, sir, maiba lang ako ng konti. Dako lang ako no, doon sa pagdalaw ni Marcos Jr. doon sa Canada. Nakita po ninyo, sir, yung gaano po trinato yung kanyang tagapagsalita ng mga Filipino citizens doon po sa Canada. Nakita ko po yan. At nakita ko rin kung paano rin tinarato si Marcos Jr. mismo ng ating mga kababayan. That is democracy at work. Kapag hindi sinusupil ang malayang pananalita, nasasabi ng taong bayan ang kanilang saloobin at sa tingin ko, well-deserved ang reception na binigay ng mga Pilipino sa ating tagapagsalita ng Pangulo at sa ating Pangulo mismo. They deserve it. Opo, do you think, sir, ang mga susunod niyang pagdalaw sa ibang mga bansa, kakaroon sila ng mga agam-agam sa Philcom events dahil matindi po ang mga backlash abroad? Kung sa Pilipinas, nakikita naman nila na hindi sila pinapalakpakan, hindi sila pinapansin at Duterte pa rin ang sinisigaw, bakit naman magbabago yan kung pinag-uusapan ay mga OFWs, no, ating mga kababayan? Sa katunayan, mukhang mas malakas pang suporta kay Tatay Digong sa mga OFWs, which I estimate to be anywhere between 95 to 98% kesa sa suporta kay Tatay Digong sa Pilipinas, which is around 80 to 85%. Opo, attorney, sinasabi nga mahaba itong tatahakin impeachment trial, posibleng umabot ng hanggang sa susunod na taon. At kasabay din ito ang paghimay din sa budget for 2027 na tinaguri ang election budget, no? Ano po masasabi niyo po dito sa mga agam-agam na baka makaligtaan yung pagtiyak na inaayon sa konstitusyon ang budget natin for 2027 dahil nakatutok tayo dito sa impeachment? Kasama na po yan sa mas malawakang pangyayari, no, dito sa impeachment complaint.
Ito po ay paglihis sa issue na ang talagang dapat maparusahan ay yung mga nasa likod ng flood control scam, at saka ito ay paglihis din po doon sa katotohanan na ngayon ginigisa ng Korte Suprema ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil doon sa mga bilyon-bilyones, mga unprogrammed funds na pinagmumulan ng korupsyon. No? So hindi po ako magtataka na habang tayo ay nakatutok sa impeachment, yayariin na naman ng mga congressman at senatong ang budget for 2027 dahil yan nga ang pagkukunan nila ng pondo para sa kanilang kandidatura sa darating na eleksyon sa 2028. Opo, siguro bilang panghuli na lang po, attorney, mabahaba pa itong tatahakin sa impeachment trial, mabahaba rin yung pagmamasid ng ating mga kababayan. Minsan, yun na lang po sa mga sambayan ng Pilipino sa kanila pong mapapanood na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Well, unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa mga Duterte. Madami na pong putik na binato sa mag-amang Duterte, pero lumalabas po talaga na walang epekto po yan sa pagtiwala at pagmamahal ng sambayanan sa mga Duterte. Ang aking panawagan, Pilipinas, hanggang kailan ba tayo magtitiis? Lahat ng kritiko, tinataniman ng kaso na wala man lang piyansa, bilang kapalit ng pagdedeklara ng martial law na alam nila ngayon ay dapat merong sapat na paktwal at legal na basihan. Hanggang kailan tayo magtitiis na sinisira ng Marcos government ang lahat ng institusyon sa ating demokrasya, samantalang nasa kamay natin bilang soberenyang mga mamamayan ang desisyon kung dapat bang manatili o hindi ang isang gobyerno na walang tulong na napararating sa ating mga kababayan. Hanggang kailan?